ito pong tanong na aming ibabato sa inyo. Una, ano ba nakikita nyo doon sa problema natin sa sektor po ng edukasyon? Kasi kayo po ang isa sa mga pangunahing may akda. Dito pong Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Pero dapat libre na ang tertiary education, di ba, Senator Bam? Pero Correct. parang hindi pa lubusang libre matapos ang pagpapasa nitong batas na ito. Opo, maraming reforma pa rin ang kailangan natin, no, pagdating sa larangan ng edukasyon. Yung batas na na-sponsor po natin, no, yung RA 10931, yung batas para sa libreng kolehiyo, naipasa po yan in 2017, napirmahan ng Presidente, and for the last 7 years, libre na po ang kolehiyo sa ating state university, mga local university, and of course, marami ring scholarship pagdating sa mga kabataang nangangailangan sa mga pribadong universidad. Yung pinakahangarin po ng batas na yan, kung ikaw ay isang kabataang Pilipino at nais mong pumasok sa kolehiyo, dapat may suporta ang gobyerno sa'yo at dapat tutulungan ka na matanggal ang lahat ng hadlang sa'yo para makapagtapos. At alam naman natin, yung pangunahing hadlang dyan, yung gastos. So, nung time po na yon, talagang kasama ng mga kasama ko sa Senate, sa Kongreso, pinag-aralan talaga namin, pinagtipon-tipon namin yung iba't ibang sektor at nabuo po yung batas na yan. That's a landmark law. 30 years po yung pinagalaban bago po tayo nakapasok sa Senado. But nung naging chairman tayo ng edukasyon, naipasa po natin yan. No? Now, maganda po yung takbo sa ating state university. Libre na po yan. Milyon-milyon na rin ang nakinabang. Pero alam po natin na sa 2025 budget, na-slash yung budget po para sa libreng kolehiyo. No? Yung tinatawag po nating tertiary education subsidy o yung tulong, dagdag tulong sa mga estudyante sa pampublikong paaralan. Pero sa pampribado, yun na yung pantuition kasi nila eh. Na-slash to ng 3 bilyon. Kaya nung nalaman ko na may slash ito sa ating national budget, doon ko lang naisip na sana nandun pa rin ako sa Senate para ipaglaban yung pondong yan. No? Every year po, dapat tumataas ang pondong yan, dapat lumalaki, lumalago, dumadami ang mga estudyanteng nakakapasok sa eskwelahan. Hindi po dapat yan nababawasan. Alam mo, Senator Bam, sinasabi nila, mahal din daw yung miscellaneous fees, no? Maliban doon sa tuition mismo. Meron bang pagkakataon at nakikita ba kayong pag-asa na pati miscellaneous fees makakargaw din ng Estado? Opo, actually kasama ang miscellaneous fees. No? Tuition and miscellaneous. Okay. Yung pangkaraniwang complaint o yung talagang pangailangan ng mga estudyante natin, yung mga other fees. No? Yun, yung pamasahe mo, di ba? Yung pagkain, yung panglibro. Kung nursing student ka, yung RLE. Yung RLE po, napakataas, posibleng up to 80,000 to 100,000 yan over 4 years. No? So may mga iba pa ring gastusin. Hindi naman po yan completely free. No? Pero malaking porsyento ng gastusin ng isang pamilya pagdating po sa tuition at miscellaneous, kargado na ng batas na ito. Senator, In fact, Weng, yung dropout rate, bago napasa yung batas, was about 75%. No? For every 4 na papasok sa freshman year, isa lang yung gagraduate. Ngayon po, nakalahati na yung dropout rate na yan. No? So, kukonti na. Mas konti na ang mga nag-drop out dahil po meron ng tulong mula sa gobyerno. Sabi nga po nila, yung laki ng problema sa sektor edukasyon natin, resulta ng mahabang panahon ng mismanagement Totoo po sa yan. sektor. Opo. Kung kayo po, yung aspeto ng libreng pag-aaral at gasto sa mga estudyante ay isa lang sa solusyon na nakikita natin. Yes. Pero do sa haba ng panahon ng mismanagement sa sektor na ito, saan at paano natin sisimulan yung pagtama ng mismanagement na ito? Opo, baka 3 oras yung kailangan natin ngayon. Weng, Yung no? pinaka, yung simula na ito po dapat kasi, natin no? gawin. So, pagdating po sa larangan ng edukasyon, napakarami pong kailangan gawin talaga. In fact, masasabi ko, nasa crisis level yung educational system natin. No? Ito po yung isang problemang kumukulo at aapaw na yan very, very soon. No? So, kailangan talaga siyang agapan. Unang-una, yung pera para sa edukasyon, napupunta ba talaga sa edukasyon o nabubulsa lang? No? Of course, narinig natin yung mga skandalo sa DepEd noon, yung mga laptop na binili ng gobyerno na 50,000 pesos pero mabibili mo sa Tiangge ng 8,000. Di ba? So, sigurado ba tayo na yung perang yan pupunta pa talaga sa mga kabataan natin? Pinakauna po yan. Pangalawa, yung guro. Kasi yung teachers po natin, sila yung pinakamahalagang aspeto, no, dito po sa educational system because it's proven na ang estado ng mga guro, yan yung directly connected sa estado ng edukasyon ng isang bansa. Kung sila po'y well-trained, sila po'y well-compensated, at maayos ang kanilang kalagayan, usually maayos rin po ang educational system ng isang bansa. So ang tanong dyan, ang mga guro ba natin ay nagtuturo? Sabi po ng mga teachers natin, Sen, ang gusto po namin magturo, teachers po kami. Kaya lang pag may feeding program, although batas ko rin naman yan,
kami po yung tagaluto. Kapag may VIP, kami yung tagagawa ng banderitas. O kapag may online, kami rin yung technical director, kami rin yung actor. No? So, ang gusto po ng mga guro natin, magturo sila. Of course, alam rin natin, yung mga guro natin, papunta na rin ng ibang bansa. Daan-daan ang napupunta sa ibang bansa every day. No? So, tatlo pa lang yan, infrastructure. Pagdating po sa ating classrooms, are we climate change resilient? Sa mga classroom natin, hindi lang classroom, technological infrastructure. Meron na bang wifi at internet yung mga eskwelahan natin, no? Yung curriculum, handa na ba ito sa makamoderno at makabagong panahon? Napakaraming kailangan pong ayusin. At yung isang major talaga dyan na naging parte na rin po ng plataforma natin ngayong 2025, yung pagiging employable ng mga kabataan natin. Kasi, Weng, no, yung mga estudyante nakagraduate ng libreng kolehiyo, sabi nila, Senator Bam, maganda nga, libre, dalawang buwan na, wala pa rin akong trabaho. So yung pagkakaroon ng integration ng ating pag-eempleyo at pag-aaral, mahalaga rin yan for the tertiary, pati rin sa grade 11, grade 12. Yung pangunahing batikos po sa grade 11, grade 12 ay dumadaan tayo sa ganitong klaseng proseso, dagdag 2 taon. Yung pangako ng K-12 is after grade 12 ay employable ka na, pwede ka na magtrabaho. Pero nakikita po natin, kahit gumraduate ka ng grade 12, hindi ka pa rin makapagtrabaho. No? So mahalaga po na mareformahan rin natin yung K-12 para mas employable yung mga kabataan natin, mapagtagpi-tagpi natin, makonect natin itong pag-eempleyo at pag-aaral para sigurado ang trabaho ng mga kabataan natin. Ayun, no? yung pala ang problema, Senator. Kaya siguro marami mga kabataan ngayon, mahigit sa 10 milyon yata ang out-of-school youth ngayon, mas pinipili pang magtrabaho muna kaysa pumasok sa eskwela dahil marami pang dapat tugunang gastos. Opo. Maliban sa tuition, libreng tuition. Ngayon, ang problema natin, unang inaalala yung pagpalaman sa sikmura eh. Opo, of course. Wala namang papasok sa utak mo kung gutom ang tao, Exactly. di ba? Ang taas ng bilihin po ngayon. Minsan na marami po tayong mga tinawag na Rice Granary of the Philippines. Central Luzon. Sama po yan mga kapuso natin at Senator. Ano po ang nangyari? Ano po naging problema? Bakit nandito naman sa atin yung IRI, International Rice Research Institute? Yung mga nagsipag-aral dyan na mga taga-ibang bansa, Vietnam, Cambodia, Thailand, naunahan pa po tayo sa larangan ng pagpuproduce ng bigas. Senator? Opo, alam nyo, kakagaling ko lang pong Isabela, no? Nag-attend ako ng Bambanti Festival nung isang araw. Yan po yung pinag-usapan namin. Ang production ng ating bigas po ay nasa 95% in the Pinoy administration at yung unang half ng Duterte administration. Nasa 95% po yan, rice production. Ibig po sabihin yan, kaya natin pakainin yung sarili natin. Ngayon po, lower than 60% na po ang rice production natin. Pababa ng pababa siya over the years. Bakit? Dahil ang pinili ng gobyerno na kilingan, yung imported. Kumbaga po, ang pinili nilang tulungan, mga magsasaka ng Vietnam, ng Cambodia, ng kung saan-saan, ng Thailand, kesa po yung mga magsasakang Pilipino. No, yung pangako po ng rice tarification, papayagan nating pumasok yung imported na bigas para bumaba ang presyo ng bigas. Bumaba ba ito? Hindi, tumaas. 'Di ba? So paano mo masasabi na successful yung batas na 'yan? Ay bumaba ang production, tumaas yung presyo. Pangalawa, yung ini-import natin na bigas, yung kukunin pong taripa diyan, dapat po pupunta yan sa mga magsasaka para mag-modernize. Nangyari ba 'yon? Hindi rin. 'Di ba? So ito po yung pinaka-issue natin dito. Ang binibigyang pabor ng gobyerno ay ang importation at hindi po yung pagtulong mismo sa Pilipinong magsasaka. Kung yung resources na binibigay ho natin ay talagang umaabot sa kanila, palagay ko kaya natin mag-modernize at unti-unti mag-modernize yung ating rice production, babalik tayo dapat sa panahon na kaya natin pakainin yung sarili natin. And ito po, hindi lang ito food security problem. National security problem rin po ito. Kasi kung importation ang ating solusyon, kung yan lang ang solusyon po natin, kung i-blockade tayo ng China sa West Philippine Sea at wala po makapasok na mga barko dito na may imported na bigas, anong mangyayari sa atin? Hindi naman po ganun kabilis na buhayin ulit itong mga palayan na ito. No? So, mahalaga for me na imbis na puro importation ang solusyon, yung pagtulong sa mga lokal na magsasaka, yun po dapat yung binibigyan ng tamang pansin at tamang programa. Ipaparipil niyo, I'm sorry, Sige, Joe. sige, sige. Ipaparipil niyo ba ang RTL? Kailangan po siyang i-amend. No? It has to be amended. Na totally repeal. Tingnan natin, Weng, kung kailangan i-repeal. Palagi ko kailangan siyang i-amend. But right now kasi it's really about policy, no? Yes. We are
really, kumbaga pinapayagan natin ang napakaraming imported na bigas, di naman natin nakukuha yung gusto natin dyan na bumaba yung presyo. Bakit? Dahil cartel rin naman yung nagko-control ng merkado natin pagdating sa bigas. Kaya daw nagmamahal ang local production natin, Senador, wala na tayong matamnan ng bigas dahil kinonvert na raw po. Yung land conversion ba, tingin nyo, dapat silipin din po yan? Yung pag-convert sa ating mga Lupain. agricultural... Nako, napakarami pong kailangan silipin no sa Senate. Alam niyo po, no, yung Senate may kapangyarihan yan na mag-hearing. Alam ho natin yan at itong lahat kailangan tingnan. Pero siguro ang mas magandang tanong, ano ba talaga yung goal? 'Di ba? Ano ba talaga yung pinakahangarin natin? Kung yung hangarin po natin ay self-sufficiency pagdating sa rice production. Ibig sabihin, kayang pakainin ng mga Pilipino ang sarili niyang kababayan, no? Yung mga Pilipinong magsasaka kaya na pakainin ng Pilipinas. Kung yan po yung goal natin, makikita natin gaano karaming lupa ba yung kailangan talaga natin. At kung alam natin kung gaano karaming lupa yan, alam natin kung ano yung hangganan ng conversion na pagtanggal ng agricultural land, no? Now, kasama rin po diyan yung pagmo-modernize, 'di ba? Doon po sa Isabela, na award po, nandun ako sa awarding ng Department of Agriculture. Yung in-award nila, mga magsasaka na kung saan yung yield nila times 2 ng national average, no? Kumbaga doble yung kanilang naiproduce. Sabi ko, bakit? Paano nangyari yan na sila doble at yung iba mas mababa yung napoproduce na bigas? Kasi po may ginagamit na teknolohiya, kasi po may disiplina, kasi po ganito yung mga patabang ginagamit, ganito yung seeds na ginagamit. So ibig sabihin, nandyan naman yung mga solusyon. No, kailangan lang talagang mas may palaganap natin to at makita yung support ng ating agricultural sector mula po sa gobyerno. Nauubos na raw ang mga henerasyon ng susunod na henerasyon Totoo ng po mga yan. magsasaka natin. Opo, totoo po Senator. yan. Yung mga anak po ng magsasaka, ayaw na po magsaka. Siyempre, nakita nila yung tatay at nanay nila, hirap na hirap, mas pipiliin nila mag-iba ng trabaho, di ba? Pero kailangan makita natin itong kasaganaan pagdating po sa ating agrikultura. And ibig sabihin yan, kung yung support nandyan, yung yield mas mataas, mas kaya ring makipagsabayan ng mga Pilipinong magsasaka. Alright.